Alam nyo ba na pwede pa natin pabungahin ang talong kahit matanda na? Hello mga ka-agri. Sa video na to, ituturo ko po sa inyo yung pamamaraan ko kung paano ko nire-regrow ang mga talong sa container. Coming up. Ito po yung tanim kong talong dito sa aking backyard garden na nakatanim po sa container. Isa rin po siya sa mga na-damage nung dumaan na bagyo. Halos sunod-sunod po kasi, tapos binaha na naman yung aking area. Kaya nalubog po ito sa tubig baha. So marami pong mga tanim ko ang nasira. Isa na po dito itong talong. So naputol yung mga sanga, sobrang lakas ng hangin. Tapos nalanta yung ibang mga dahon, nabali. Yan. Pero buhay pa po ito. Nung tinignan ko kasi kanina, yan, kulay green pa yung kanyang katawan. So ibig sabihin pwede pa natin siyang i-regrow ulit. Nakakalungkot lang dahil marami na naman pong mga pananim ang sinira ng bagyo. So sana po makatulong yung information na to. Kung meron kayong talong, baka pwede pa natin siya i-regrow ulit habang nagpupunla tayo ng panibagong tanim para kahit papano meron tayong source ng income. So ngayon ituturo ko sa inyo yung paraan ng ginagawa ko. Paano ko ulit pinapabunga or nire-regrow yung mga talong. So una, i-check nyo po muna kung buhay pa yung tanim. So sa pamamagitan po ng pagkaskas doon sa outer skin nung ating talong. Ayan, kung kulay green pa siya, ibig sabihin sariwa pa siya, buhay pa yung katawan niya. Kung pagkaskas nyo or pag-alis nyo ng balat at kulay brown na siya, yan, ibig sabihin tuyo na. So ito pong parte na to, wala na po yung silbi. Hindi na yan tutubuan ng dahon. Pero itong mga sariwa, pwede pa. So ang gagawin natin ngayon, ipupruning natin yung mga tuyo na para hindi po masayang. Dahil useless na po yan, kailangan na natin siyang alisin. Tapos ito, pwede pa natin to alisin. So depende na po sa inyo kung paano nyo siya i-design ulit yung talong. Yung iba talagang pinuputol nila dito sa baba para tubuan siya ulit ng panibago. So hayaan ko na lang siya kasi itong mga sanga na to, yung mga dahon, tutubo po yan sa mga nodes. Ito yung nodes na pwedeng paglabasan ng mga panibagong sanga. Ito, tsaka dito. Yan. So pwede naman natin siya i-prune dito, pero ang ginagawa ko po kasi ay Y pruning. So since meron na siyang letter Y dito, yan, so ito yung pagpapatuloy ko na sanga. Yan. So alisin ko na lang po yung mga part na tuyo na. Ito. Pati po itong bunga, useless na rin po ito kasi matigas na. Nasira na rin yung bunga, pwede ko na siyang alisin. Yan. Tapos ito, so tira lang tayo na ilang pirasong dahon. Okay lang din kahit wala siyang dahon kasi tutubuan din po siya ng panibagong dahon as long as buhay pa yung tanim. Pero kung nagtitira ako ng mga ilang piraso para mabilis siyang makarecover, kasi magluluto siya dyan ng sarili niyang pagkain sa mga dahon. So alisin na natin to, itong sariwa na to para mabilis siyang tubuan. Ito pwede rin natin alisin. May dahon pa naman siya dito. So yan magiging itsura niya. So after few days lang or after a week, magkakaroon na siya ng panibagong mga usbong na sanga. Yan. So after natin siya matrim, kailangan natin po patabain na yung lupa. So tignan nyo po, after ng ulan, bigla naman siyang uminit. Kaya sobrang tigas na nung lupa. So dito po nag-prepare ako ng mga gagamitin natin. Yung malunggay, tapos yung compost, inaluan ko na po ng lupa. Tapos meron ako ditong swamp fertilizer, lalagyan natin mamaya ng molasses. Tapos itong pang spray natin, yung ginawa nating foliar nakaraan. So ito po yung mga pinaghalo-halong concoction, yung fermented plant juice, fermented fruit juice, yung seaweed extract. Yan po yung i-spray natin mamaya. So unang gagawin natin, lalagyan muna natin ng molasses yung ating swamp fertilizer. So okay lang po kahit walang molasses, kahit purong swamp fertilizer okay lang din. Ayan, lagyan lang natin siya. Tapos haluin lang natin bago natin siya ididilig. So haluin muna.
pagka nahalo na, dilig natin muna ng bahagya para lang mabasa yung dating lupa niya. Yan. Tapos ilalagay na natin sunod yung mga malunggay. So ito po yung ginagamit kong pang mulch, itong mga dahon ng malunggay. Kasi mabilis po siyang mabulok, kaya mabilis din magamit ng halaman yung nutrients. Hinamulch ko lang po siya dyan. Pwede nyo po ito i-chop, pwede rin yun. Yan, ipatong nyo na lang siya. Madalas kasi ginagawa ko dito po yung cut and drop sa aking garden. So maraming mga malunggay na nakatanim sa garden, pipitas lang ako tapos tinatapon ko na po dun sa lupa. Then next, yung pinipare natin na compost. Yan, i-mix lang natin kasi naluan ko to ng garden soil. Tapos ilagay na natin dyan. Yan. I-kalat lang natin. Yan. So ginagawa ko pong ganito para mabilis makarecover yung tanim. Yan. Hindi po kasi ako gumagamit ng mga chemical fertilizer. Kasi gusto ko pong chemical free yung aking mga tanim, tapos hindi gumastos, no? Kasi napakarami pong mga organic matter na pwede natin gawing fertilizer na makikita lang sa loob at labas ng bahay. So panalagyan na natin yan, ibuhos na natin yung natitirang swamp fertilizer. Yan. Tapos i-spray na po natin yung ating ginawang concoction. So since may dahon pa siya, pwede tayo mag-spray doon sa ilalim ng dahon. Pwede rin natin sprayan yung tanim, pati po yung lupa, kasi po ito ay merong mga microorganisms. So nakakatulong siya para maiwasan natin yung mga bacterial wilt. Ayan. Tapos nakakatulong din tong mga bacteria na to para bulukin yung mga organic matter, para ma-convert siya into nutrients na magagamit po ng ating mga tanim. Yan. Tapos yung kaninang bunga, ito. Yan, pwede rin natin ilagay dyan sa container. Ito natutunan ko sa isang farmer, sabi niya, ang magandang fertilizer daw po sa mga tanim ay yung galing din sa kanya. So kaya po yung ibang mga nag-organic, pag nagpo-pruning tapos wala namang sira yung mga dahon, yung mga sanga, diyan na rin po nila nilalagay sa gilid ng tanim para magsilbing pataba, no? Pagka nabulok, magagamit din ng kanilang tanim. So yun. So yung the best na fertilizer daw yung galing mismo sa tanim. Gupit-gupitin lang natin yung talong para mabilis siyang mabulok. Tapos ilagay nyo na dyan. Mas maganda po nakabaon siya, kasi minsan hinukay po siya ng mga daga. So tabunan nyo na lang po yung mga organic matter kung maglalagay kayo ng fresh. Yan. Tapos sprayan pa natin para mabilis siyang mabulok. Yan. Ito pwede muna natin ilagay ng mga 2 to 3 days sa lilim, tapos bago natin siya paarawan para makarecover. So kung meron po kayong mga pamamaraan kung paano mag-regrow ng talong, pa-share naman po sa comment section para kapulutan po ng kaalaman at makatulong po tayo sa mga kapwa natin magsasaka. So sana po nakatulong information na to. Sana tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!